The Inquirer Report. Kilalanin si Pope Francis. Alamin ang kanyang buhay. Sundan ang kanyang paglalakbay. Pope Francis in the Philippines. The Inquirer Report. Tutukan ang mga balita at paghahanda sa kanyang pagdating sa bansa mula January 15 hanggang January 19 taong 2015. Pope Francis in the Philippines. The Inquirer Report. Ito po ang Trans Radio Broadcasting Corporation, Radyo Inquirer, 990 AM. Kasapi ng KBP. Naglilingkod, nagbabalita, may paninindigan. Radyo Inquirer, 990 AM. Para sa may init na balita, Victory in Governance and Technology through Information Network. Bigatin para sa mga napapanahong usapan. Victory in Governance and Technology through Information Network. Bigatin. Makinig at makisalo sa programang Siksik sa Impormasyon at Bigatin sa Kaalaman. Kasama ang inyong mga kabarkada na sina Den Macaranas, Arnie Barcelo, Angel Bonifacio at Ellison Barcelo. Bigatin Radio. Sa Bigatin, bigatin ka talaga! With branches all over the Philippines, Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila, or even when you visit your favorite province. Are you looking for the hottest gadgets, the latest fashion accessories, the most sumptuous buffets, or the best travel packages? Bigatindeals.com offers unbelievable deals, promotions, and discounts that will let you live more for less. Bargain hunting online has never been this fun, easy, and rewarding. Visit Bigatindeals.com today. Live big. Be a Bigatin. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. 10 minutes after 10, Sabado ho, December 20, 2014. 5 days na lang. Merry Christmas! Pasko na. Welcome po sa Bigatin. Sa Radyo Inquirer, 990 AM. Ako po si Den Macaranas. Ako naman po si Arnie Barcelo. Ellison Barcelo po. Paskong-pasko ka na. Oh, Hindi, kami tatlo. Oo nga, nakared. Kami nakared. Paskong-pasko na. Syempre, dahil magpapasko na, tuloy-tuloy pa rin tayo. Oo, wala pa yung holiday. Ganun talaga, trabaho. Ganun ho talaga. At marami pa rin ho tayong pag-uusapang mga bigatin topic for today. Kumusta sa mga puyat, Arnie? Okay naman. Ganun talaga. Ano oras na nag-chat-chat? Alauna. Gising, Gising. Magising. Excited for Bigatin episode. Yes. Of course, mamaya pwede kayo mag-text 0939-899-3033 or tawag kayo 519-1875 hanggang 76. Okay? Ano ba mga pag-uusapan natin this morning? Nga, nagda-download na ako eh. Ito. Magda-download? No, I'm downloading the Eat Out Manila. Ganun? Yes. So, Kainan sila na yung naman to. guest here. Yes. Sila yung guest natin today. We have here Mr. Ignacio Lamata, the founder of eatoutmanila.com. Yan. Good morning. Yeah, good morning. Hi, good morning. How would I call you? Iggy? You could call me Iñaki. 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 Yeah. Ayan. And with him, Hi, I'm Kimmy. hi, Kimi. Kimi Hello, Iñaki. morning. Hi. Iñaki and Kimi from eatoutmanila.com. Yan. Yan. At syempre, meron tayo isang kaibigan. Actually, first time ba? First time. Oh, first time. Yeah. So, isang kaibigan. Yeah, kasama sa community ng mga sa technology. Lagi kaming nakikita sa mga events. At isa sa paborito ko din to, magaling to eh. Yes, Bob Reyes. Kuya Bob. Hi, Bob. Magandang umaga. Yes. Si Bob Reyes po ay sikat na sikat, lalo na sa Mozilla Philippines. Okay. Ikaw pa yun. Robert Bob Reyes of Welcome po. Mozilla Philippines. Ayan.
Of course, si Ellison kasama ho natin this morning. Yes, good morning po. At at malamig na talagang panahon, Ay, no? Oo, malamig. At super traffic. Kahapon hindi masyado. Kahapon medyo hindi. Ang sabi ng MMDA, di ba? Aga kayo may traffic. Milagro. Surprisingly, Milagro, hindi. katipunan nga nakita ko kay Jochi, maluwag eh. Yes. Maluwag. Little miracle nga daw yun. Sana ganun lagi. Yeah. Pero right now, yun nga ho, kasi ang hirap, ang daming gimikan, ang daming pupuntahan at ang tao, lahat gusto kumakain. Di ba? Lalo na yan, dinadownload na nila. Sige, go lang kayo dyan. I'm downloading diba? Eat Out Manila. By the way, si Iñaki, ano ba yung Eat Out Manila? What is Eat Manila all about, sabi nga? Anong meron? Yan. Yes. Yeah. So it's a booking application, restaurant booking application that we launched back in August 30. Yeah. So we're the first to claim that it's the first in Manila, in the Philippines, to commercially launch. But this is something that's not new in other parts of the world, actually. This is something like in the States, 10-year technology na ito. Tagal na pala. Tagal na. Oo. Mabagal pa rin naman internet natin. Kahit 10 years ago. 10 years ago, wala siguro tayo internet dito. Actually, that's probably why that this really has not entered the market. Yes. Because it's fairly recent that internet became affordable to the masses. Diba? Right now, you have smart, may libre na sila, something like that. Yes. So, at least they can, na lang pa. And I think we believe that the internet is really gonna be an essential thing that everyone will not be able to live without it. You know? Yes, of course. Yan ay mga talagang baga sa kailangan na talaga for the next 5 years. Diyan ang labanan ng negosyo. Online. Internet of Things, yeah. Pero how it works? Paano? Okay. Yung app. Yeah. So actually, it's a free app to the consumer. It's absolutely free. And then what it does is it provides convenience to your booking necessities. No? So right now, the typical way of booking, the traditional way, is first when you select your restaurant, you feel like eating. Yes. Yep. Hanapin mo pa yung number niya if you don't have it on your phone, no? Then what you do is you call. When you call pagtawag mo doon sa restaurant, you talk to the receptionist or yung pamahay. And in most cases, sometimes the phone just keeps ringing. You get a busy tone. There's a lot of frustrations. Totoo. And then the next challenge is when you give your information every time you need to give it. Yes. Daming tanong. Ulit. And then they keep getting your name wrong. So there's a data problem. When there's an exchange of information, in most cases, the information that the receptionist notes down is mali. Yes. That's very typical. So that's why we're here. We solve all of those problems. Because of the application, all the information of the diner is already it's passed on to the restaurant in real time. So what happens is when you select your restaurant, assuming it's a partner restaurant of ours. Yes. Once you select that, pretty much I don't know if I'll just show it quickly. No? Ito nga, hinahanap ko na rin It gives you the nearest establishment. Yes. By distance. Wow. 50 meters, something like that. So pang restaurant lang siya. Restaurants. Yeah. So actually, you could book your table, make the reservation in a matter of 30 seconds. So right here, the calendar comes out. Kaya lang dito matagal kasing internet namin. Pero ako naka-data ako. So, nga, galing. You have to set the date, then set the date. Yes. And then set the ilan time. packs, how many packs will it be? And then once I book that,
There, it Kaya- already that already checked on the system if there's a table available. Oo. Once I confirm that, Mhm. there, this information was Ganun sent. lang kasimple. Ang Yes. galing. How do you know na there's a table available? Oh. We're guaranteed. That's why the restaurant has to be partner with us. Guaranteed. Yes. At least certain tables, gano'n. No, typically we normally get around 20% 20%. of the capacity. Ba, okay na. Okay na. Ang galing. Paano pagka mga peak season? Ganun pa rin ba? Hindi, case to case. Case to Depends case. on the restaurant. Kasi kadalasan sa mall, di ba? May isang, hindi ko na Puno na eh. yung restaurant. Sarado pa lang nakapila na yung tao eh. Kilalang kilala siya eh, di ba? Oh, paano yung ganun? Sa Mega Mall, di ba? Oh. Oo, mega mall. Oh, Ayoko na nga sabihin. Oo. Kasi Meron doon tayo- magkakaroon na ng branch dyan sa North EDSA. Oo. Kasi doon kami dadalhin mamaya ni Ellison. Eh. Baka, Diba? baka fully book, di ba? It Out Manila. Let's use It Out Manila for Ayan. our live Yun. play. May mga mga occasions ba na they're able to book tapos pagdating nila doon may problem bigay na wala naman. Sir, fully booked May na. mga hassle, di ba? Oo. May Well, instances ba or So far now, wala pa naman. Wala pa naman. Good. Because we really monitor the booking. Mhm. As we're very conscious that, these problems. That Pero you have mga comments. Do sa sa booking about the restaurants Yeah. Well, the reviews... for them to yung review siya. Yeah, the reviews actually, that's in the plans for hopefully first quarter next year. But how many years ng company? It's fairly new. We're just siguro the app was launched 6 months ago. 6 months. Yeah. Bata pa. So how many restaurants do you have now in your app? Right now we have around 100 plus outlets. Dami na rin naman. That's around the metro or Yes, or, Metro Manila. Although we're gonna be tapping Tagaytay as well. Oh yes. Yeah. Then Cebu, Davao. Yeah, maybe on the Cebu siguro and Boracay actually. Boracay. Oh, Boracay. We're looking to partner with the local guide place there. So how do you capture the restaurants, or how can we nominate restaurants? So something like that. So how do you get the? Well, how we validate restaurants is actually we look at the restaurant if people actually book into it. Okay. Because if Kung it's may booking. because if it's like a fast food place, for example, Hindi. doesn't make Hindi na. sense. Oo. Di ba? Oo. Or donut place, will you really book there? Hindi. You won't. Pumila Hindi ka na naman, lang. no? But based from here, parang fine dining Or halos lahat. casual dining. That's casual fine. So Yeah. we normally validate it with the price per head. Oo. So a place that's 400 above per or 300 minimum 300 pesos per head. That would be, So aside from booking, ma-check na namin dito the menu, the price, ganun. yes, it's all there. Oh. Our goal is to be the go-to Yeah. app of every time you feel hungry, just open it and Walang delivery, no? As in No. reservations na. yeah. Reservations. Ang galing. Oo. The- Is this your Yeah. first startup company or Yeah. before saan ka ba? Very totally different field. Well, I was always an entrepreneur. No? Okay. Galing. But Galing. Galing nga. Ganda. we were, I was into actually agriculture, Mhm. agriculture, and then also in trading. Mas buti na isipan mo na to venture to yung about mga technology, mga apps, no? This is actually because. Do you have any partner na Yes. Filipino? No. Developers or No. Actually, my partner is he's the one that introduced the technology to me, That's good. and he's from Spain, but with the Filipino roots, but he's Spanish. So this is actually it's a Spanish technology that we brought here. okay. Yeah. Galing. You mean Na-download yung ko na. technology is about you have duplicate na mga programs din sa Spain, ganun ba? Yeah.
na dinala Kumbaga, din sa Pilipinas. Like ito yung back end eh. Okay. This is what we brought here. Okay. So ito yung dinala niya. Ito kasi this is what the restaurant sees. So if you see the calendar, so 20, this is the lunch and then the dinner. So the one every time the booking comes in, it comes out here. Okay. And that's real time. Real time. It happens in a matter of seconds. You mean every time na there's a diner na magda-dine, then there's a bali meron silang staff na they're going to check the back end every time. Yeah. What's great with our system is that it's not only for the consumer, but we actually provide it's a tech we're a tech solution firm because we actually really we make the restaurants management of their bookings more efficient. Because what happens now typically with restaurants, the typical way on managing the bookings is they have a logbook. Logbook, a record book. That's where they record by hand all the lahat ng calls for the day. So on the restaurants that are very active in the management, where the management requires them, they want to keep the database of that. What typically happens, they're quite inefficient. What happens after the service? The accountant gets the logbook and puts it in Excel. So there's additional work. So what we do, instead of having that logbook, we have our system. When the call comes in, the system captures the data right away. There's no more human. All she has to do is type in if it's a new user. If it's a returning diner, the system recognizes it already. Then all you have to do is type in either the email or the contact number. Then it's pre-filled. And then the system also tracks. It knows already how many times that diner ate. Anong history? What's the history of that particular person? So there's a good profile na niya. Yeah, it profiles it. And also it tracks the no-shows. No-shows. So there's a tagging. Yan. So, baka na traffic. Tatlong beses na traffic, no? So if you're the restaurant actually will know already if how many times you've no-showed. So it's up to the restaurant. Kung i-blacklist. Hindi naman. Baka nga na-traffic lang. Traffic lang. Diba? Or or the grace period. Normally grace period is 15 minutes. So if on record you have more than 5 no-shows already, 1 minute after that your reservation time, they release the table to await the tama naman. Nasa precondition yan, no? Yung they're going to release the the table. Within 15 minutes. 15 minutes SOP is 15 minutes. So that's beyond your scope, no? Yung 15. And it depends pa rin if you're going to have notification din sa kanila na medyo late kami. Meron maganon. Ahead of time, for example. Late, magla-late ako ng 15 minutes at 10 minutes na late. Walang parking. Then, walang parking. Diba? Meron ba yung portion na I can text or email or send a message? Wala na. No, the app has a modification. Meron siyang modify. Galing Galing Doon mo nagagawin din. Yeah. Okay. So, example, this is the booking I made earlier. Okay. So, all you gotta do is slide this. And then, the modify comes out. Okay. And that's it. You modify it to a time that you're gonna be coming. Okay. Galing. Diba? Ang galing. Kamusta yung traction natin ngayon? Marami na bang sa ngayon? That's one of the things that we're really trying to our efforts are concentrated on that. Kasi 6 months pa lang naman. How many downloads can you track the downloads? We have roughly siguro. Well, we just launched the Android maybe a week or 2 weeks ago. 2 weeks ago. From Android may record sila.
Yeah, but the iOS has been in the market since we launched in August. So in the iOS, we have roughly around maybe 6,000 to 7,000 downloads. Pero consistent yung stars nila. 5 stars lagi mga comments. Tinitingnan ko. Galing. Galing, di ba? Ang galing nga. Consistent. Natutuwa ako. Lahat 5. Then meron siyang yung distance. Pero what's nice with this, this app is a proud Filipino app. 100% made by a Filipino company. Yeah. It's not something that we brought from. We built this from scratch. Ganun ba? From scratch. Pinoy mga developers. Yes, it's a local Filipino company. Rugome Inc. Tama, muli din tayo. Nandito Mozilla. Baka pwede kayong gumawa ng application sa Mozilla OS, di ba? Oo. Ako, natutuwa ako masyado. So, what if we have restaurants that we can recommend for you? So, you do validation. How do you do that? So, well, in our website, we have there that for restaurants, they just have to email us. We actually get a few inquiries of restaurants that are interested in joining. So we just set up a meeting, and then we just sit down with them, and then pretty much check their operations. And then, because if it's not a fit for us, it also does not make sense. yeah. So, So if yun lang naman our main validation is if you're a fast food place, it doesn't make sense. Yung location, wala. Okay lang. So far, within the metro pa lang, di ba? Metro Manila pa lang. Tagaytay, alam mo ba sa Tagaytay, grabe, ang hirap maghanap ng kakainan. Saka hirap din pumunta ng Tagaytay ng traffic. Yun na nga, gutom ka na. Hindi kasi konti lang talagang kakainan doon. Pasyalan niya. Punta ko nga yung Josephine's. Josephine's meron ba? Wala pa, Tagaytay. Tagaytay. Hirap kumain doon. Restaurant ni Arnie. Pwede rin. So, dyan, Makati lang naman. Meron silang hotel Although Tagaytay though, the thing, it's a weekend market lang. Yung Tagaytay weekend market talaga yan. Purely weekend like Saturday, Sunday. Saturday, Sunday lang. Pero sobrang punuan Hindi siya kapuno na. Bayaan mo na sila. Anyway. Tulungan natin yung mga nandito. Dami pang restaurants na pwede. Yun nga lang, may mga criteria. Tapos tanong ko lang, may tanong, if you want to answer, okay lang naman. Paano revenue model niyan? Para sa mga startup natin. Yes. Di ba? Do you have nga pala, mga investors na galing sa labas or... No, it's... Hindi na kailangan, Pinoy open ka for investors. Hindi, baka gusto mo mag-expand sa Indonesia. Buti hindi mo sinama yan sa Ideaspace, sa Kickstart. Hindi ba kailangan? Hindi ba siguro? Kayang-kaya. Well, we have pending partnerships. We're in talks with other tech companies. You have the transportation providers. Ganun ba? So we're still talking, but it's like integration. Tama. I don't know if I can maybe I should have basta transportation. Yeah. Parang Uber, parang grab a taxi, parang ganun. Parang wala nang magka-cancel, no? No show. Hindi kasi same system lang naman. Yes, oo. Actually pareho lang sila nung katulad nung kay Ron, si Ron naman kasi sa guestlist.ph, more on sa mga high-end na mga clubs sa kanya, di ba? So what's nice, example I'm not saying it's gonna be them, but for example, grab a taxi. Right? Yes. I'll just illustrate what an integration can be. So if we integrate, for example, our user books restaurant, example for dinner here in Makati, 8 p.m. nag-book siya ng 8 p.m. And then wala siyang kotse for that time. What happens now when we're integrated into this other app? That other app will know that this person meron siyang dinner schedule ng 8 p.m. It will send a notification saying that hey, you have a reservation at 8 p.m. Do you want to grab a car? Taxi. Yes. Or sa mga deals, no? When that notification comes in, kung gusto niyang mag-ride ng car or Uber it, when he opens that,
it will know exactly where he's going already. Sana pick-up point, no? Yeah. Pick-up point, no problem, because there's a GPS. GPS, yeah. But the destination, alam na. Because we're integrated. So he knows exactly the address of the restaurant. No need to input anything. Yes. So those are one of the sasakay ka na lang, bro. Parang ganun. Alam na kung saan ka pupunta, di ba? Or pwede rin to sa mga deal sites. Halimbawa, nag-reserve ako or nagkuha ako ng voucher, tapos ipapabook ko na para reserve na agad. Pwede ba yun? Yeah, actually, that's one of the things we're studying as well, because deal sites, it's a requirement for you to reserve, di ba? Yeah. Oo. Tama. That's we're still looking into that. Oh, sa Bigatin Deals. Mga madaming restaurants doon or hotels, no? Sa hotels, di ba may restaurant? So, ang registered name naman pala nila ay yung restaurant name, not the hotel. Oo, yung tables, yung ipapareserve mong number of tables. Ang galing nung app. Saludo ako sa app na ginawa. Ang galing. Kompleto. So, pwede ka mag-expand talaga. Kung parang, sabi nga, di ba, you're doing it locally, but the product is also good for, or applicable globally, no? Yeah. So, pwede, ang galing. Or even Southeast Asia. Yes. Yun. Oo nga. Yun. At saka yung nakita ko lang din, yung sa ganda ng database na nakukuha mo, you can do learning analytics, or, di ba, pwede ka pang makapag-produce pa ng isang business. Yung data nga ang galing-galing. Sabi nga, di ba, the data is the new gold. Yeah. So, malamang by this, ang laki-laki nung pwede mo lang maaral na data. Ayan. Sige. Commercial break muna tayo. Tutuloy natin yung kwentuhan later on. 10:34. Yan pong ating oras. Karahasan. Sakuna. Kaguluhan. Kahirapan. Ilan sa mga pangyayaring hindi natin naiiwasan. Ngunit tayong mga Pilipino, hindi alintana anuman ang kakaharaping problema. Dahil pagkatapos ng lahat, sa kabila ng ating kalungkutan at kasawian, ang mahalaga ay kasama natin ang ating pamilya. Nagkakaintindihan, nagkakapatawaran, at nagsasalo-salo, lalo na tuwing sasapit ang araw ng Pasko. Dahil walang simpleng Pasko sa pamilyang kontento. Ganyan ang Pasko nating mga Pilipino. Yan ang Pasko ng Pamilyang Pilipino. Mula sa inyong DZIQ Radyo Inquirer 990 AM. Maligayang Pasko at isang bagong taong mapayapa at puno ng pag-asa sa ating lahat. Panata ng Radyo Inquirer, hindi lang mauna sa balita, kundi ang dalhin ka sa gitna ng mga pangyayari. Pamamahayag na may damdamin, hindi makasarili, patas at komprehensibo. Hatid ng mga mamamahayag na may paninindigan sa katotohanan. Sa serbisyo publiko, kakampi at karamay mo. Anumang pagkakataon, sa kahit anong panahon, sa balita, komentaryo at pagtulong sa kapwa. DZIQ, Radyo Inquirer, 990 AM. May bibilhin ka ba? Baka naman may gusto kang ibenta. Log on na sa vigatintrade.com. Nasa internet na, nasa radyo pa. Basta bigatin, bigatin ka talaga. Naghahanap ka ba ng magandang pasyalan? Gusto mo bang magkaroon ng maraming friends? Join na sa pinakabagong social networking site, vigatin.com, ang photo sharing site ng Pilipinas. Upload na! Vigatin talaga! Okay. Paganda muna tayo. Sige. Ayan, oo nga, Pasko na. Tis the season to get pixified. Desyembre na at simula na ng parties everywhere. You can be at your best without spending much on makeup because Pixie is here. A Japanese formulated brand that is sure of quality yet very affordable.
You can grab one at Watson's stores. They are available at the following outlets: Watson's SM Aura, Watson's Mall of Asia, Watson's SM Sukat, Watson's SM Bacoor, Watson's Don Jacinto Makati, Podium Mall, Watson's Festival Mall, Watson's Market, and the SM Store Beauty section, SM Makati, SM Manila, SM Dasmariñas, SM Mall of Asia, and soon to open at SM Mega Mall. Check their Facebook page at pixie.trulyasianbeautyph and get beauty tips, updates, and tutorials. Follow their Twitter and IG at Pixie Philippines, hashtag GetPixified, hashtags PixiePH. For Gatsby, I'll ask person in charge for Gatsby, no? Oh, no, wala pala ito. Sorry, natuloy ko eh. Eto, La Carmela. Tuloy na natin to din. Yes. Sa mga gusto pang humabol. Pwede pa. No? Or pwede pa until summer, no? Pwede na. Or January or Feb. Yung pong mga gustong pumunta sa Boracay, may promo po ang bigatindeals.com sa La Carmela de Boracay, located at Station 2. Eto, 775 lang. Murang-mura, no? Kami nagpa-reserve na kami dito. yung mga estudyante ko graduation na, malapit na yung batch 20. Pabok na kayo. Yes. No, 2015. Limited rooms na lang po ito, kaya ano pa po ang hinihintay nyo? Visit na sa bigatindeals.com o tumawag sa 945-2568. Okay. Ikaw na to. Saan ba tayo? Ayan, nako, gusto ko rin yan. Ay, mamaya na yan din. Sige. Mamaya Okay. 10:39. Okay, dito naman tayo sa Mozilla. Oo nga. Ito, pwede din dito sumali sa Eat Out. Magtatanong si Eat Out Manila dito. Sa Mozilla. Saka yung nila, may OS na kasing Mozilla sa smartphone. Yes. So, nilaunch yan, kailan lang, ba? Yung dito sa Pilipinas, nagsimulang benta yung partner namin na device. November lang. Late November. Tapos may mga Pinoy na rin nag-develops, no? Marami. Mga developers. Marami. Dito sa Pilipinas, ang ng application, no? apps, si OLX, si Easy Taxi, meron kami. Meron na. Maybe you can, Iggy, sa kanila. HTML5 ang gamit nila kasi na paggawa ng platform. Yun, di ba? Ano ba bago sa inyo? Sa Mozilla, dito sa Pilipinas, tayong kauna-unahang bansa sa Southeast Asia na nagkaroon ng Firefox OS na telepono. Galing naman. Bakit Pilipinas napili naman? Nakita naman Mozilla. Mas maganda mas marami bang magaganda ng lalaki rito? Bukod doon. So, nakita nila yung potential ng mga gumagamit ng smartphone saka technology sa Pilipinas. So, inakala nga namin tayong huling magkakaroon. So, tayo pa lang unang-unang magkakaroon sa Southeast Asia ng Firefox OS na galing naman talaga Pilipino. Kahit mabagal internet natin. Oo. So, hopefully sana bumilis na. So, yung telepono dito na-release late last month, late November. Tapos ngayon siya ang pinaka-affordable na smartphone sa buong mundo. Hindi lang sa Asia. So kasi ang target ng Firefox OS ay makapag-release ng smartphone doon sa level ng $25. Magkano yun? Mga nasa PS900? Mga 1,000 plus. 1,000 plus. So dito sa Pilipinas, nakapag-release tayo ng $22,999. Uy. Wow. Ang presyo. So, magkano katambas sa ibang brand nun? sa ibang brand siguro mas mahal, mga doble. Doble? Oo, mga doble doon sa presyo na yun kung sa ibang platform. Kasi syempre, kami sa Mozilla kasi open source saka pwede mo naman sabihin yung brand ng ano yun? Pwede ba? Okay. Oh. Yung dito sa Pilipinas, ang nag-carry ng Firefox OS ay ang Cherry Mobile. Cherry Mobile. Oo. So, siya ang kaunahan. Exclusive ba yan? Hindi. Kasi open source, di ba? Oo, open source. So, sila lang ang una. Hindi ka pa nilalapitan ng my phone ng mga iba pa. Oo. Pero kung gusto nila, wala namang problema. Oo. Sa ibang bansa, ang merong mga telepono ng Firefox OS tulad ng Alcatel, ZTE, napabalita si LG, maglalabas din. So, maraming carriers. Unang-unang bansa sa buong mundo na nagkaroon actually is Spain. Oo. So, doon nilabas. Last year, ang commercial release ng Firefox OS. So, in a matter of a year, meron na sa Pilipinas. May cellphone ka pa kanina yung Firefox. Pakita mo. Yung aking Flame. Actually, it's a reference device para sa mga developers. So, ito naman yung kung gusto mong gawa ng app, tapos gusto mong itest sa real na phone. So, ito yung ginagamit namin na telepono. Oo. Firefox, anong pangalan niya? Firefox OS Flame device. Flame device naman. So Flame device. Ngayon wala pa sa Pilipinas niya, wala pa sa market? Hindi siya commercially available. Binenta lang siya sa internet tapos kaming mga
Mozilla reps. Soon, magiging flammable na yan. Hindi pa. So yun, kasi ang paggawa ng apps para sa Firefox OS, napakadali. It's HTML5 based. So, tinatanong kami anong tools ang kailangan mo. Kailangan mo lang actually is Notepad saka browser. Ganun lang, no? So, kaya ni Arnie yan. Anong code? HTML5 naman, hindi yes, madaling gamitin ng HTML5. So actually, kung meron kang Firefox na naka-install sa computer mo, lahat ng tools na doon na. Pati pang test. Kung wala kang telepono na pag-testan mo nung iyong app. Nandun na talaga. Marnie, try mo nga. Dapat mo sa mga estudyante mo. Yes, diba? Halimbawa, darating si Pope. Gusto kong gumawa ng app. Darating ni Pope. Pwede. So, saglit lang yan. Paano ko siya de-deploy? Depende kasi merong way na, halimbawa meron ka ng website, pwede mong gawin parang app yung website mo. So, parang install mo sa telepono. Or pwede rin mismo yung website, pwede mo siyang lagyan ng shortcut dito sa Firefox OS ng telepono na lalabas na yung icon sa desktop. Parang ko-convert niya into HTML5 ba? Yung website actually is HTML based na So, sa browser based siya, pwede mo siyang gawin parang app sa Firefox OS. Pero kabilis? Pwede rin to. Pwede. So, mabilis maggawa ng... Kapag pag nagpupunta kami ba sa UST, kukunta kami ng mga workshops sa mga estudyante, 3 hours. In a matter of 3 hours, they have their own apps. They can create their own apps. Nako, yun lang. Kailangan, ang mga i-create mong apps baka? Sa sobrang dali, baka kung ano lang gawin. Dito sa Pilipinas, ang unang-unang ginawa nung team namin sa Mozilla Philippines ay raffle app. Kasi di ba pagka may mga events, kailangan mo magpa-raffle. Nahihirapan kaming mag-raffle. So, parang raffle capture, gano'n. Gumagamit kami ng website na tawag. Ang pangalan ng website is Eventbrite, yung RSVP. So, kukunin namin yung data from lahat ng nag-RSVP sa event na yun. Tapos i-randomize niya. Sabihin niya kung sino nanalo sa raffle. Sa random.org din, hindi. Sarili nyo? Sarili namin. Ang tawag doon sa app is Raffle Hat. So, mga volunteers namin sa Mozilla gumawa ng app na yun. Sandali lang ginawa. Raffle Hat. Meron kay website din. Yun, sa Mozilla Philippines, mozillaphilippines.org. Tapos kung gusto nila kaming imbitahan sa schools nila, sa mga conference, sa seminars, doon din sila nagre-request. Maganda kasi dito, non-profit organization kasi Mozilla, di ba? Kaya sabi ko sa kanya, parang hindi ka kumikita diyan, pero dire-diretso ka pa rin, di ba? Ang mahirap passion lang talaga niya. Para sa bayan yan, bro. Maraming natututo. Pero so far, how many years ka na sa Mozilla? Been volunteering sa Mozilla since mga 2001. Bago pa i-release yung version 1. Bakit mo naman naisip na kasi sabi niya, to be a representative of Mozilla, dapat mag-exam ka ba? May interview? May interview. So, parang kang nag-apply ng trabaho. Kaming Mozilla reps. Sa Pilipinas, 10 lang kami. So, parang kang nag-apply ng trabaho na alam mo. Taga-UST daw man presidente nila. Ang committee manager namin. Committee manager namin si Faye Tandog ng UST. Galing siya UST. So, alumno siya ng UST. Very good. Di ba? Alam mo, nagdo-donate na, di ba, nag-accept kayo donation for Mozilla. Usually kasi ginantanong So, donate ako non-profit ang Mozilla. Paano kayo nabubuhay? Yun na nga, di ba? So, yun. Passion lang talaga. Passion ng aming volunteers, saka yung mga donations ng mga companies na gumagamit ng technologies na ginagawa ng Mozilla. Pero syempre, meron mo kayo in the next 5 years, ano tingin nyo sa Pilipinas? So far ang Mozilla community. Mozilla Philippines community ang isa sa Kasi pinaka-fastest para mag-launch sila rito ng unang meron silang tinitignan yan. May nakita sila. May padating, no? Yung community ng Mozilla sa Pilipinas, 5 taon pa lang. So, isa sa pinakabata sa buong mundo. Pero nakita nila yung potential na it's one of the fastest growing Mozilla communities sa sana buong mundo. Magkaroon din ng community para sa internet connection. Actually, pinupush din namin yun. Pinupush namin yun. Kasi napakabagal. Wala Grabe. Napakamahal pa. Napakamahal, di ba? Di lalo ngayon kasi nga, di ba, wala nang tumatawag, wala nang nagte-text kasi diba, mga apps na gamit. Saka may kaso kaya naglagay sila ng ceiling, ng cap. Ng NTC, di ba, yung unlimited na na bandwidth. Tapos, di ba, kaya nga sinasabi, unlimited pero limited, di ba? Di ba? Merong yung fair use policy. Tapos napakabagal, di ba? Tinawag pang unli, di ba? Diba? Medyo may palusot na ko. Sa inyo ba, tingin nyo, bibilis ba yung natin, connection natin? Panalangin namin na bumilis. Kailangan talaga yun eh. Narinig ko yung sabi niya, dinadasal. Hindi ka makapag-download ng mga datas na mga kailangan mo, di ba? Manila, ganda-gandang gamitin. Kasi pagka sobrang bilis, mas matutuwa yung mga gagamit, di ba? Lalo na pagka... Ngayon, mag-ano ko ng restaurant, magaganyan ako. Tapos biglang pagdating ng tawid ng tulay, walang signal. Walang signal, di ba? Kala mo, tapos napakabagal.
Paano ka matutuwa? Naipit ka sa traffic, hindi ka kayo makapag-modify ng ano mo. Oo, signal. Magbabayad ka, di ba? Hindi, yun pa rin. Buti to, free yung eat out. Pero yun pa rin. Just wanted to that in the design and development of the app. That's one of the things that we were very conscious about. The fact that the internet connection. So we made sure that we could not, as much as we really want to make it look really nice. Yes. The problem with making it heavy on data. Yung pa rin. Dapat simple lang, no? Yeah, magkaangat walang masyadong mga download yung mag-speed niya, mabilis. Hindi ganun kadali mag-develop ng mga apps sa ganitong sitwasyon natin. 'Di ba? Pero at least yung community nyo, 'di ba, kahit paano nakakatulong. Wala mga ano pa ba yung mga plano natin for 2015? Sige. Sa 2015, so bali sa kami sa Mozilla Philippines community, pumupunta kami kahit saan. Nakarating na kami hanggang pinakamalayo naman natin sa South is Basilan. Napunta rin kayo Basilan? Hindi ako kasama pero nakapunta na yung team namin. So may internet ba doon? Meron naman. Mobile internet. Meron. Kasi di ba yung mga telcos takot doon maglalagay ng mga ano? Medyo mahirap lang. Yung isa ay nagbabayad ng revolutionary tax. Huwag mo na sabihin ko naman. Sinabi na rito nakaraan, hindi sila nagbabayad ng isa. Pasasabugin yung cell site. Meron, may mobile internet naman. So yun, kasi kami kung saan may imbitasyon ng Mozilla, pinupuntahan namin sila. At our cost, wala silang babayaran kahit magkano. Sige, paano halimbawa, mag-volunteer yung mga gustong mag-volunteer? Yung mga gustong mag-volunteer, pwede rin silang pumunta sa website, mozillaphilippines.org, tapos meron dong link na join us. So, kasi yung iba iniisip, hindi man ako developer, hindi ako pwede mag-volunteer sa Mozilla. Kahit anong profesyon or kahit estudyante ka, tatanggapin ka namin as volunteers. Kasi hindi lang naman pagde-develop ng apps ang ginagawa namin. So, nagtuturo kami sa mga bata kung paano maging web literate. Tapos pupunta kami sa mga schools. Meron din kami mga team ng creative. So, sila yung aming parang marketing team. Gumagawa ng kung ano-anong mga creative. Ilan nakikita sa community? More or less, yung active lang na Pilipino? Yung active, kasama yung mga student ambassadors namin kasi sa schools meron siguro mga sa UST meron na kayong ambassador? Oo, active yung UST student ambassadors namin. So mga 200 kami. Pero yung kulang pa rin, no? Oo, kulang. Para yung buong Pilipinas, di ba? Oo, hindi pa, wala pang PIN, yung buong Pilipinas. Yun ang dream namin na lahat ng isla merong. Hanggang doon sa barangay level, dapat may representative kayo, no? Tama. Paano kung sabihin Barangay Mozilla, di ba? Ang ganda pangalan. Barangay Mozilla. Paano sabihin na mga Google ambassadors kami? Paano okay lang. Okay lang naman. Oo, okay lang yun. Kahit tinatanggap namin sila kahit affiliated sila sa ibang organisasyon. Hindi kami close So, hindi kami exclusive. So, tinatanggap pa rin namin sila. Maganda nga, papunta rin naman sila papuntang open source na rin yung mga yan. Kasi kung yung OS ng iba, libre na, bakit ka pa magbabayad? Di ba? Papunta na rin sila doon. Kaya lang, syempre, hindi nila mabibigla. Unti-unti. Tapos, pagka open source na lahat, at least, wala nang magiging problema. Masaya na lahat. Di ba? Wala na yung tipong magiging guest natin dito doon sa isang company, tapos yung isang magiging guest natin sasabihin, dapat open source tayo. Hindi, sama-sama tayo rito. Sa ganda yun. Ang dami ng community ng open source no? At kami din ang nagkikita sa mga events ng open source community. Yung Drupal, no? Yung kasama din sila. Pati yung halimbawa, yung aking mga students kasi talaga nag-volunteer din sa Mozilla Philippines community. And then every month, meron kayong mga meetups, no? Meron na kayong meetups. May office. One time, nakita ko sa post mo, meron kang event na naghintay ka ng, parang pinost mo na ito yung office niyo. Saan naman ba? Actually, ang tawag namin doon ay Mozilla Community Space. Okay. Oo, so nag-host kami ng events kahit hindi namin sariling event. So let's say merong organization, kailangan nila ng venue sa meetup nila or sa meeting nila. Pwede sila magpa-reserve sa amin, sagot namin yung venue dun sa aming community space. Saan yun? Dito lang sa may Pasong Tamo. Sa roof deck kami ng Mulabe Building. So malapit sa City Motors. So wala silang babayaran doon. Sagot namin yung venue. Yun yung sponsorship namin para sa kanilang grupo. Yun. Galing. At least 200, di ba? By next year siguro, magpapalo ng mga 300 yan. Sana. Or madoble. Madoble, di ba? Doble. Kasi internet literacy ang gusto nilang campaign so dapat talaga lahat, no? Ay, mabalik ako dun sa paggawa ng apps. Ano yung, halimbawa, what should I do first?
ang tinuturo namin is usually, pag-aralan mo na nila yung HTML5, yung basics. Yun lang naman yun eh. Or kung wala ka talagang time, wala kang background sa pagpo-program, meron kaming website na ang tawag ay webmaker.org. So, meron dong panggawa ng app na hindi mo kailangan mag-code. Okay. Oo, hindi mo kailangan mag-code. Drag and drop, na doon na yung panggawa ng app. Tapos yung app na gagawin mo doon sa website na yun, pwede mong ilagay sa telepono mo. Pwede mong patakbuhin sa telepono mo. Kung meron kang Firefox OS na telepono. Okay. So, yun ang tinuturuan. Kaya, miski, my son is 7 years old. Tinuturuan ko siya paano gumawa ng app using that website. So, medyo natutuwa siya. At least, ina-expect ko na pagtanda niya, medyo palalim na ng palalim yung pag-aaral niya tungkol sa paggawa ng app. Si Obama nga, di ba, nag-code di ba? Yun, actually yun. Sinusupport namin yun sa code.org. President na nag-code kahit pa paano, di ba? Yun yung idea, actually. Yes. So, kahit wala kang background, yun yung idea na pwede kang gumawa ng app doon sa webmaker.org. Kasi mahirap gumawa ng app kung wala ka talagang background, di ba? Kasi alam mo yung logic eh. Kaya lang problema, paano mo siya gagawin na application ng problema. Kaya, ang karamihan ng mga negosyante, kumukuha ng developers. Mahal. 'Di ba? Tapos yung developers saka yung negosyante minsan hindi nagkakasundo. 'Di ba? Aalis yung developer, kuha ka naman ng panibagong. Hindi katulad kung ikaw mismo. Yung idea, 'di ba? At least yung basic lang. Alam mo, yes, 'di ba? Alisan ka man naman ng developers. Kaya ko 'yan, parang ganun. Kaya mo 'yan. Yung dati naming community manager, nag-migrate siya sa Canada. So, ganun ginawa niya. Tinuturuan niya yung mga nannies pag day off nila. Paano gumawa ng website, paano gumawa ng app. Para at least pag natapos na yung pagiging nanny nila, pwede silang lumipat na ibang career. Mga online nannies. Galing, di ba? Ang galing, di ba? Hopefully next year gumanda talaga para sa lahat, no? Oo. Kasi sa school kasi, ang hirap, alam mo, pag nagtuturo, ang hirap ng mga tinuturo, ang daming pinapagawa para makagawa nga pala, di ba? Katulad yan, hindi ba pwede natin isama sa DepEd yan na ituro na kagad? Kung sa 6 years old, 7, di ba? Tinuro na yan? Lumalapit kami sa kanila. Yung huling event namin, yung Maker Fest, nung September. Partnership with DepEd. Pero sana yung kanilang yung implementation lang problema. Oo, sana maging masigasig din sila. Malayo di ba? Si Ma'am Marnie, alam ko pwede niya isingit yan. May network ako, halos lahat nandun na nga. CHED and DepEd, no? Talagang kinoconnect kong dalawang mem for K-12 and ASEAN integration. Kaya lang maraming issue, di ba, ma'am? Yeah. Sa Visayas, meron sa government, Bacolod, mahirap kausap minsan. Yung isang kaibigan namin na prof, so ginagawa niya sa klase niya is magturo siya ng paano gumawa ng app sa Firefox OS. Okay. So, yun yung parang basic na at least madali eh. Saka nakikita, kung meron kang telepono, nakikita mo kagad, yung app ko nasa telepono. Ayun na nga. Ayun naman maganda ron, di ba? Saka at least bago pa lang, next year yan, pagka kumalat na yan, karamihan yan. Saka HTML5, di ba? That's the future. In the future, HTML5 talaga eh. Galing. Kaya nga yung iba nagpalit na ng di ba? May sa YouTube naman may instructions, meron ba? Meron kami sa website, merong mga instructional videos doon. Yes, actually yun ang kailangan para mas madali. Siguro mas maganda kung magkukundi yung mga professors, mga IT professors. Sabi mo 7 years old natututo, di ba? Siguro mga professors niya siguro 3 oras lang eh. Basta yung isipan nila bukas. Yun lang diba? Ang kailangan. Open source din sila. May hirap kasi ibang professor alam na namin yan. Pero hindi no? Kasi ang mobile application development kasi ay isang SEM tinuturo, 6 months. Pero to, meron ka in 3 hours. Meron ka in different, So, ang sabi nga is yung Firefox OS ay game changer. Yes. Wow. Ibig sabihin, kung pag-graduate ko ng high school, gusto ko maging developer, kinakailangan ko pa ba ng 5 taon na kurso? Sa tingin mo? Kung ako tatanungin, hindi. Kahit 6 months na training lang, hands-on. Pwede ka na eh. Pwede ka magtrabaho agad. Oo, pwede na. Kung gusto mo mag-freelance nga, kahit nag-aaral ka pa. Pag kumita ka, saka ka mag-enroll, di ba? Hindi kasi iba, experience namin eh. Pag-graduate, wala din eh. Sayang lang yung tuition. Hindi ko naman sinasabing, hindi ko sinasabi na wag mag-aral, no? Kaya nakikita ko lang, na pwede mo naman pagsabayin eh. Na yung sulit ba yung gagastos ka sa isang anak mo, di ba? Gagastos ka ng 500,000 up to 1 million. Pagka-graduate, tambay. Tapos kukuha na naman ng panibagong course. Or, katulad niya, meron silang mga ganyang programa. Pagsabayin mo. Sasabak kita kaagad. Pagkatapos mong ng 6 months, laban na kita sa gera. Lamang ka na kaagad. Kikita ka na kaagad, di ba? Makakagawa ka na kaagad ng application katulad ng Eat Out, Manila. Yes. Di ba? Ibig sabihin, Bob, kung marami tayong
mahikayat na gumawa ng mga apps na to, bata pa lang or kahit na sino na interested, pwede tayo maging center talaga for mobile apps. Hindi, kung ganun kadali kasi, madali yung hackathon. Oo. Actually, kung magpapa-hackathon ka, parang useless din kasi yung hackathon whole day. So, in a matter of hours, tapos na nila eh. So, diba? Di, gumawa ka ng maraming hackathon sa loob ng isang araw. Excited na si Arnie eh. Hindi kasi na-imagine. Ang hirap kasi. Kung ganun lang kadali, kasi hindi ko masyadong kabisado eh. Diba? Kasi actually kami, pagka nagde-develop kami, matagal. Diba? Matagal eh. Diba? Daming testing, maraming ano. Tapos problema nga namin, pagka ililipat mo siya sa ibang, kunyari, platform. Sa platform, sa iOS o kaya sa Android. Ayaw gumana. Yan, isa lang eh, no? Oo. So, yun ang dream kasi sa Android, gagana yan. Na phone. So far, yung nasa Firefox Marketplace namin apps, tatakbo siya sa Android. Sa iOS, tatakbo din? Hindi pa. Hindi pa. Medyo close sila eh. Pero alam mo, lahat talaga ngayon pinapadali na. Merong PHP runner, merong ASP runner. Na kailangan mo lang logic ng business flow. Yun. Ayun naman yung logic lang ng business flow mo, halimbawa accounting. Basta meron kang background sa accounting, drag and drop ang mga code. Tapos na agad. Bilis. Yes. So, malamang, kaya nga may lumabas din na ganito, na 3 hours meron ka ng app. Ayun, diba? Galing, di ba? Lahat na ngayon pinapagaling. May hackathon na ba tayo na naka-schedule for next year? Wala pa, pina-finalize pa namin. Pero yung mga hackathons, kagaya nung kina Lors, support namin yung mga ganon. So, minsan papadala kami ng mga mentors. Para dito na sa platform na to? Sa platform na to, nagkaroon kami last year, this year, ng para sa students. It's a half day na hackathon. So, it's a mini hackathon. So, para... Mas maganda mag-partner sila sa mga local, na manufacturers ng mga cellphones para at least affordable, tapos maraming gagamit, tapos yung application madali. Baga, may idea ko sa bahay. Sige, upload ko kaagad, di ba? Ganun lang kasimple. Yun actually yung aim nung sa webmaker. So, kung meron kang idea, gawin mo na kaagad. Yes, saglit lang. Pagalingan na lang ng idea, hindi pagalingan mag-develop ng code, di ba? So yun, mga students ko, sabi ko makinig sila kasi nga, ayun. Webmaker.org, no? Webmaker.org. Makita na doon, pangalan ng app is AppMaker. AppMaker. Okay. Ayun. So, gawa kayo learning apps kasi ang daming mga apps gawa na abroad pero mali-mali yung presentation. Sa games ba? Pwede rin? Oo, sa games. Pwede rin. Actually, meron na doon mga samples. Kung ang pinakapaborito kong sample doon, yung fireworks. So, gumagawa siya ng pag pinindot mo, lumalabas yung mga fireworks. So, makikita mo yung code. Kung gusto mo makita yung code para pwede mong kopyahin at buwa ng sarili mong version. Ayun. Yan talaga pag open source. Eat Out Manila. Or yung words, sir. Okay. Baka gusto ko pang sabihin. Sige, okay pa naman. I just would like to invite everyone to, just try the app. It's absolutely free. And enjoy the promotions that we have in the app and the convenience of booking. So, we have it in iOS, in the iTunes. Just type in Eat Out Manila. And download the app for free, or in Google Play for the Android phones. The same, just search for Eat Out Manila and just download it. Galing, di ba? Dumadami na yung mga gawang Pinoy talaga. Hindi ka na mahirapang mag-book. Hindi ka na rin mahirapang mag-isip kung saan mo kami dadalhin. Website. Yeah, website. We have a website as well, which it has all the functionalities of the apps. You could book, you could do everything in the web as well. Eatoutmanila.com. Okay, .com. Eatoutmanila.com. Thank you. Okay. And first, Bob. Yeah, kami sa Mozilla, so just visit our website, mozillaphilippines.org. So kailangan namin ng mga volunteers. Para kung meron ka ng telepono na tumatakbo sa Firefox OS, meron kaming meetup next Saturday dun sa aming community space. So, makikita nyo yung aming community space saka yung ibang users ng telepono na meron sa Pilipinas. Ayun. Okay, thank you. 5 days na lang. 5 days na lang. Pasko na. Pero meron tayong programa sa 27, no? Ang guest natin si Pekka Wu, si Balis. Date tayo. Pekka Wu, di ba? Naging guest natin siya rito. Ngayon, ang Asian na sila, no? Almost 30,000 yata yung ano nila. Lumaki na. Ganun na kalaki. Ganun na kasikat, di ba? Okay. Samantalang dito lang din sila nag-umpisa sa radyo natin. Kaya natutuwa naman ako na at least may mga nagbubunga dun sa ano natin, di ba? Of course, yung bilyonaryo mo sa South Korea. Sa South Korea, si Salt, di ba? Nung
nung una sila sa Egg Day Space, walang pumansin. Pagdating dito, siya kagad yung pinansin ko. Sinabi ko, magiging bilyonaryo ka. Oh, yan. Galing na, nagkatotoo, di ba? 1.2 million. The valuation right now is $1.2 million. Wow. Before that, 3 months ago, walang pumapansin, di ba? Sabi ko kay Earl, sino pipili mo dyan? Huwag magagalit si Earl, hindi niya pinili. So sabi ko sa kanya, yan ang pinipili ko. Oh, bakit? Basta, maniwala ka sa akin. Tapos biglang tumawag sa akin siya, pare, tama yung pinili mo. Every month, merong nag-i-email sa akin, $500,000 mag-i-invest. Galing. Okay. Galing. Lucky charm kasi daw, ang bigat. Diba? Nakakatuwa lang na may mga Pinoy na talagang... Galing. Diba? Okay. Anyway. Next week ulit, ako po si Ben. Ako naman po si Arnie Barcelo. Sa susunod na Sabado po ulit. Yes, si Ellison Barcelo po next Saturday. Salamat po, Merry Christmas. Sexy and I know it. Mga araw-araw na pangangailangan, mga balitang may pakinabang, mas